Hello sa mga J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, pag-uusapan ulit natin or i-review ulit natin ang isa sa sobrang benta na mid-range smartphone noong 2025, which is the Samsung Galaxy A36. So tara, pag-usapan natin. So again, i-review natin ngayong 2026 or pumasok ang 2026 ang Samsung Galaxy A36. So again, ang A-series ngayon na ganito, usually ang labasan yan April or March or April. Basta summertime po ang A-series kasi yan yung parang theme nila. Kaya since maaga pa naman at sobrang mura lang ng A36, magandang i-review ulit natin siya. At good news, kaka-restock lang ulit nito sa official store ni Samsung sa online. Again, dyan lang kayo bibili. Biruin mo, ang bilis po nitong maubos. Nung nag-vlog tayo nito nung December, naubos to sa official store sila. Kaya ka-restock ulit, kaya ginawa ko agad ng review para sa inyo. At ulitin ko tindahan ng Samsung yan, hindi ko tindahan yan. Ang nakakatawa doon sa comment, tindahan ko daw yung mga sinasuggest ko. Hindi ho, ano yan, mga official store ng mga, sa Samsung store yan. And syempre, kaya ko siya nire-recommend kasi mura. Bakit naman ako magre-recommend ng mahal? Bangit naman sa mga consumers natin yan. So, yung Samsung Galaxy A36 kasi ang SRP niya, pag bibili nyo pa yan sa mall, is around 20,000 yan. Sa online mga idol, pwede nyo makuha ng 12 to 13,000 pesos ang A36. Tapos, meron pa. Ito kasi ang maganda kasi, pag nanood kayo dito sa video natin, meron po kasing pala collaboration ng YouTube Shopping at ang online platforms kung saan, kung dito kayo bibili sa product link natin, may magja-generate po na additional discount voucher. Bukod doon sa discount nyo sa online store, meron pang additional discount voucher dahil galing kayo sa ating YouTube video. Napakagandang deal yan mga J-Vlog. Huwag nyo nang palagpasin yan. Ang dami na pong nakakuha ng mga discount vouchers natin at syempre sobrang natutuwa sila. Ay iba, nagko-comment pa nga na nagte-thank you dahil nga na-generate yung voucher nila. Para sa inyo po yan mga idol dahil yan ay pamigay rin ng YouTube para sa mga viewers natin. Okay? Napakagandang deal yan. Huwag nyo nang palagpasin at nag-restock ulit ang A36 kaya pag-usapan natin ngayon 2026, okay? So, ang Samsung Galaxy A36 ay na-release yan nung year 2025, summertime nung 2025 at meron siyang hefty price tag na nasa 20,000 pesos. So, yun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo dito sa official store ni Samsung sa online, you can get it for as low as 12,000 pesos. So, ngayon is 13,500 tapos pag in-apply nyo yung voucher natin ng 1,000 or baka makuha nyo nga ito ng 12 to 13,000 pesos. And that is the 8GB to 56GB of internal storage. Available siya sa two color, that is awesome black and awesome lavender. And sa mga iba, ito po yung much cheaper alternative nila compare sa Samsung Galaxy A56. So, when it comes sa form factor, build quality ng A36 and A56, pareho sila. And when it comes sa ergonomics sila, pareho lang mga idol. Akalain nyo nga pag hindi nyo kayo very aware, when it comes sa color options sila, hindi nyo ma-distinguish ang A36 sa A56. Ma-distinguish nyo yan kasi yung A36 parang mas ano siya mas reflective yung kanyang color compare sa A56, pero both ay back cover po. Both ay glass po ang kanilang back cover. Ang maganda kasi sa A36 ay meron po itong water protection. So meron siyang water protection na IP67 water and dust resistant. So ito po yung mga smartphone na legit na pwedeng masubmerge sa water within 30 minutes po mga idol. So pwede siyang magamit for underwater shots. So again, isang malaking advantage din ng A36 yan sa mga competitors na out there dyan na marami pa rin or majority pa rin ng mga mid-range ay hindi pa rin nakakapag-provide ng water protection sa mga smartphone nila. Yung mga legit na pwede masubmerge sa water. So, ilan lang yung mga brands na nag-offer ng IP67 pataas na water protection. So, iba is 66 pababa, which is hindi po pwede malublob sa water. So, again, yan yung isang magiging advantage ng A36 for its price ngayon na 12 to 13,000 pesos yung kanyang water protection. Next, of course, yung kanyang display. Isa si Samsung sa merong pinakamagandang display out there dyan when it comes sa mga smartphones, and meron tong A36. It is equipped ng Super AMOLED display. So, meron siyang 6.7 inches Super AMOLED display. So, napakaganda, very sharp, magandang color accuracy na mo-offer ng display na itong Samsung Galaxy A36 mga ka-J-Vlog. And again, kung manonood kayo or maglalaro, paniguradong may enjoy yung viewing experience nyo dito sa smartphone na to kasi sobrang solid ng display quality ng Samsung Galaxy A36. Hindi lang yan, A36, A16. Basta Samsung na merong Super AMOLED, napakaganda niyan. Resolution is, I know mababa siya for its price ngayon kasi iba isa sa 1200 pataas.
pero to is Full HD plus 1080 pa rin. Pero ang isa kasing nagpaganda sa display nito, kahit na yung resolution niya is 1080p lang, yung Super AMOLED display niya. So ito rin yung isang panalo sa A36 Real Talk to is yung kanyang software update. So yung software update niya is Android 15. Out of the box is Android 15 with One UI version 7. Pero syempre, legit na ma-update to sa Android 16, 17, 18, 19, or hanggang 20 pa. Kasi sinasabi nga nila or pinapromise ng Samsung dito is yung kanilang 5 years to 6 years software update. So again, matagal nyo magagamit ang A36 mga ka-J-Blade. Kaya kung naghanap kayo ng smartphone talaga na pang matagalan, pang matibayan, ito na magandang i-recommend sa inyo. Samsung po mga idol. Talagang matagal nyo magagamit ang mga Samsung devices. Syempre, when it comes sa One UI, napakaganda ng UI na yan. Isa yan sa pinagkakatiwalaan kong UI when it comes sa Android. Very secure yung mga files, very secure yung mga documents nyo or yung mga photos, videos nyo dahil sa kanilang Samsung Knox na very encrypted yung security nila. So sa chipset niya for is SRP, syempre hindi yan bagay. Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 processor. So medyo mababa for its SRP, and I know kahit na same price siya, medyo mababa pa rin yan. Yung iba kasi usually ang ina-accept yung 6 Gen 3 for a budget smartphone na lang yan or entry level smartphone na I don't know, correct me if I'm wrong, parang Gen 3 ba or Gen 4 yung sa Xiaomi Redmi 15 5G or yun. Alam ko Snapdragon din yon, pero again yung price doon is 8,000 pesos. So again yung chipset niya kahit sa sale price is not a perfect fit, pero again hindi naman tayo dyan nagbe-base lang. So when it comes sa performance or sa speed, hindi naman po mabagal ang A36 at makakapaglaro rin naman kayo dito kahit papaano sa smartphone na to, even heavy games. So again, set niya siguro yun nga, binalance si Samsung yung specification ng smartphone na to para maka-achieve ng mga gandang specifications kahit na hindi perfect fit yung processor niya. Pero ulitin ko, hindi po mabagal yung processor nito. Maganda rin naman ang performance na even sa mga casual things lang. Ako kasi pag bibili ng smartphone, ang importante rin sa akin kahit nasa day-to-day task ay nakakapag-provide yan ng awesome performance. Hindi naman po lahat kasi ng mga consumers natin ay naglalaro or gamers, kaya yung iba makita lang nilang napo-provide ng smartphone yung pangangailangan nila sa smartphone, okay na yan. Pasado na sa kanila yan. Which is, ma-offer naman yan ng Samsung Galaxy A36. Ang panalo kasing specs din dito sa smartphone na to is yung camera performance niya. Taas yung camera niya is 50 megapixel, pero maganda kasi dito, ito yung smartphone na parang rare lang natin makikita ngayon. Meron siyang legit na triple rear camera system. So, meron siyang ultra-wide camera and macro LED. So, main, macro, and ultra-wide. Na yan yung parang rare na natin nakikita sa mga smartphones today na nagkakaroon ng mga kumpleto ricados na camera lente. So, dati kasi, pagandahan sila ng camera lens, padamihan sila. Pero ngayon, parang yan yung isa nilang way, kino-cost cut yung mga camera para ma-achieve yung mga ibang specification ng smartphone. Pero dito sa Samsung Galaxy A36, yan ang isa magiging advantage niya dahil kompleto ricados or lahat ng butas niyan ay useful, mga J-Vlog, yung lens niya. Front-facing camera niya is 12 megapixel din, pero it can support 4K resolution mapa rear or front-facing camera. Usapang battery tayo, it is equipped ng 5,000 mAh battery capacity pero with 45 watt fast charging rate siya. Pero ito kasi mga J-Vlog, ang pinaka nakakalungkot pag bumibili kayo ng Samsung, wala po itong charger out of the box. So, let's tayo sa charger, pero minsan, ang Samsung ay nagkakatopak, binibigyan nila to or ginagawa nilang promotional yung mga freebie, yung charger na dapat included talaga. So, mapamurang Samsung, expect nyo na yun. Even tablet nila, wala na talaga charger out of the box. Bibili na lang kayo nyan. And I suggest, bumili na lang kayo dito sa mga nire-recommend ko sa ating product link. Maglalagay rin ako ng mga chargers dito. Yung mga recommended ko ng mga chargers like Anker, Ugreen, and Romos na 500 pesos lang. Napakagandang deal ng mga charger na sobrang yan yung magiging nyo kumbaga alternative nyo sa mahal na charger na in-offer ng mga brands. I think pag Samsung original charger nasa 1,000 pesos yan, so dalawang charger na yan ng Ugreen or Romos, diba? So again mga J-Vlog, for me, napakasulit pa rin ng A36 bilhin. Sobrang mura na lang, 256 GB of internal storage.
Ang isa talaga, ako, matagal na akong Samsung user. Meron akong S25 Ultra, meron akong A16, meron akong Fold 5. Yan mga yan, subok na subok ko na yan mga idol. And syempre A36, dahil lalo na for its price ngayon, napakagandang deal na yun. Huwag nyo nang i-miss yung chance na makuha to ulit na sobrang mura kasi nawalan po ng stock to nung New Year. Tapos ngayon payday, nagka-restock sila pero very limited lang. And for me, ito na yung chance nyo kunin yung A36 ng sobrang murang halaga lang mga ka-J-Vlog. Dito lang yan sa ating View Products. Definitely, maganda siya i-recommend sa mga consumers natin. Samsung is a well-known brand dito sa Philippines. Kumbaga, durability-wise, napakaganda ng durability niyan. Pero again, yung iba ay nagreklamo sa AMOLED na nagkaka-green line issue daw dyan. I don't know kasi yung green line issue na yan kasi is isolated case lang naman ng mga ibang consumers yan. Pero marami sila. Pero syempre majority pa rin yung nagkakaroon na hindi nagkakaroon ng problem. Again, based on my observation na sa user yan kung paano nila gamitin yung smartphone na minsan akalain nila wala silang ginagawa nagkaka-green line. Pero hindi nila napapansin na minsan sa bag nila naiipit na yung smartphone nila or minsan hindi nila na nahulog nila yan. Kasi nang-try ko na yan. Ako flip 3, napakatagal sa akin yung isang taon. Walang naging green line yan. Binigay ko sa pamangkin ko which is 7 years old. Nagka-green line lang ng 2 weeks. Tinanong ko siya, anong ginawa mo? Nahulog niya daw. Tapos nung nahulog niya, hindi pa naman nagka-green line, parang kinabukasan lumabas yung green line. So again, nagdedepende pa rin yan kung paano nyo gamitin yung smartphone. Pero the best panel for me sa smartphone is Super AMOLED, Dynamic AMOLED, basta AMOLED yan or OLED, napaganda yan mga idol. Kaya ano pang hinihintay nyo, grab nyo na yung chance na makuha ang Samsung Galaxy A36 ng mura dito sa ating